morning. Okay, Mark. Ang baon ko ngayon umaga mga kapatid ay spiritual na pagkain ay mababasa po natin sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ito'y sulat na po sa Pablo kay Timothy at ako'y naintriga dito mga kapatid. Nakatawag pansin sa akin at ito ay mahalagang bagay na ilahat ko ngayon sa atin sapagkat ito ay nakakatulong bawat isa po sa atin sa ating paglago. Sa wikang Tagalog, ito po ang sinasaad. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Sa wikang English, study to show yourself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga kapatid, because God will examine what kind of workers we have been for Him. Nais kong ipalam sa inyo at nais din gusto ng Panginoon para sa atin na we'll have to build our lives on His Word. At pangalawa, we should build His Word into our lives. Vice versa. Ulitin ko dahil ito ay malaga. Because God will examine what kind of workers we have been for Him. Salamat pala din sa awit. I am a worker I am a soldier of the cross. It relates to my mensahe. Because God will examine what kind of workers we have been for Him, we should build our lives on His Word and build His Word into our lives. Madaling sabi, yung ipamuhay natin ang salita ng Diyos. This alone tells us how to live for Him upang siya ay paglingkuran. At alam po natin na believers who ignore the Bible will certainly assume or at the judgment day. Consistent and diligent study of God's Word is vital. Otherwise, we will be lulled into neglecting God and our true purpose for living. Now, this time, may I take you in a mental journey to this practical insight on life that those who follow God at yung sinabi pagsikapan mo humarap sa nasubok ng Diyos, gawang walang anumang kaya ginagamit na matuwid ang salita ng katotohanan. Those who follow God ay magkakaroon ng reward. But yung mga taong don't live like it, like waste their God-given potential. So kung tayo ay nagsisikap na mabuting manggagawa ng Diyos, tuloy lang po tayo. Huwag tayong paghinaan ng loob kahit may mga problema tayong dinadala. However, our skills and talents make us worth calling, but our failures and shortcomings remind us that we need a craftsman in control of our lives. And whatever we accomplish on our own is only a head of what God could do through our lives. Isang mahalagang illustration, mga kapatid. Alam ko may mga relo kayo, may mga watch, at mayroon malaking orasan doon sa gitna.
Kung titingnan po natin yung orasan, ay napaka-simple lang. Sa pang-ibabaw nitong anyo ay ilan lamang ang mapapansin natin. Hugis bilog, hugis kwadrado, kamay panturo, mga bilang 1 to 12, at kulay. Kulay itim, kulay gold. Subalit, kung ang loob ay susuriin natin, dito yung relo, kung susuriin natin, dali natin sa paggawa ng relos. Kung susuriin po natin hanggang sa pinakamaliit nitong pyesa, ay masasabi po natin likha ito ng masilang dibuho. Ganon din naman ang tao. Ang tao ay hindi lamang sa anyo, hindi lang sa kulay, ikaw Pilipino, Amerikano, Negro, o ano pa man. Hindi lang sa kulay, ulahi, at iba pang panlabas na katangian. Hindi tayo isang bagay o makina na kayang likhain ng tao. Marami nang nagawa ang sanlibutan, ang sangkatauhan, Ivan, ngunit hindi kailanman may kumpara sa pinakamagandang nilikha sa balat ng lupa, ang tao. Mula sa kamay ng pinakamakapangyarihang dibuhista, ang tao ay nilikha ng Diyos. Para sa anong dahilan? Ano ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao? God's purpose is to create, to sustain, and to help. Hindi lang yun, mga kapatid. Nais ni God na ako, si Brother Kiko, si Brother O.C., si Brother Elias, Brother Brian, Brother Franco, lahat po tayo ay maging mabuting impluensya para sa Kanya. God wants us to be an influence for Him. And God's purpose has always been to make Himself known to people. Mula sa simula. And we are God's chosen people to be part of His plan. Para ano? To reach the world. Abutin ang mga kaluluwang hindi pa nakalam ng katotohanan. Magagawa po natin ito in love. In love and by faith, we can do it. With the help of the Holy Spirit. And when we respond to Christ's love by trusting in Him, God's purpose is our mission. Mission work po natin ang mga bagay na ito. So, huwag tayong mahiya. Gagamit tayo ng matwid ng mga salita ng katotohanan. Only we should be sensitive to God's leading and be willing to cooperate. Yun ang mahalaga. We need to be willing to cooperate and very sensitive. Yung sa patalastas, what is that to do Christ? What is that? Yung sabi, tapos lumabas yung puto ng isda. Ang tanong ko naman sa inyo ngayon, what is that to do Christ work?
Mga kapatid, alam, yung kaninang inawit natin mayroong sinabing foes, yung F-O-E-S. At ngayon gagamitin ko yung salitang feud. F-E-U-D. What is that? To do Christ's will. Well, of course, maging matapat po tayo. Faithfulness. And then, we should be enthusiastic tayo, maging masigla tayo sa gawain ng Diyos. We need to be unselfish. Huwag tayong maramot. And D, we should discipline ourselves. Now, kung tayo ay mahalagang nilikha ng Diyos, paano natin dapat pahalagaan ang ating sarili? Paano? Kung tayo ay mahalagang nilikha ng Diyos, paano natin dapat pahalagaan ang ating sarili? Alam niyo na yon. Sa James, mabasa na rin, stay away. We should stay in God's spiritual ship. Ulitin ko yung salitang discipline, mahalaga. Discipline yourself to study God's Word and sundin po natin. Stay firm in your integrity and be content to serve God wherever He puts. Saan mo kayo nilagay ng Diyos? This is sort of encouragement about isa po sa atin. Encouragements for today's effort sometimes requires that we remember God has a plan and purpose for tomorrow. And meanwhile, the challenge is to live for Him today. Right? Anyhow, mga kapatid, bawat isa po sa atin ay mahalaga sa paningin ng Diyos, sa mata ng Diyos. You are great work of God, to God. And because God placed such value on you, on me, on us, we need never fear personal threats or difficult trials. Ilang gabi, ilang araw, ako'y nakakatanggap ng tawag at meron tayong mga kapatid na dumaranas ng mabigat na problema. So I just told them na trust God. The real test of value para po sa atin is kung paano natin ito mapanghawakan kung tayo ay sumasailalim sa panggagamit. Kung tayo ay sumasailalim sa paninira o abuse, kaya na-abuse po tayong na-abuse ang ating kakayahan. Pero kung may tiwala po tayo sa Diyos, those who stand for Christ in spite of their troubles truly have lasting value and will receive rewards.
Today is always a new opportunity for experiencing God's care. At sa binasa po natin, ay mayroon po tayong matutuhan. Ulitin ko. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos ng gagawang walang anumang ikahiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. We should have faith that God is directing our lives for His purpose. Taas no. Huwag tayo maya kung tayo nagbibit-bit o inawakan po natin ng Biblia. As you go about your daily task, God is working in your life in ways you may not even notice. Then we need to begin to understand God's purpose for your life by discovering what He wants you to do now. We need to concentrate on finding the special purpose God has for you, for me, and for us. However, our spiritual pilgrimage may be lengthy, mahaba pa ang ating mararating. And you may face pain, discouragement, and difficulties. Sabi ko sa kanila, problema lang yan. Wala imposible sa Panginoon, mga kapatid. Sabi ko, ala, sige. Pag pinaproblema mo yan, namumuti na yung ulo mo. Namumulubot na yung balat mo. Ang kulang lang po sa atin ay paniniwala. Maliwanag naman po ang sinabi ni God. Cast your burden on me. Do your part, sabi ni God, I'll do my part. Maging honest lang po tayo na yung concerns at feelings natin ay sasabihin lang, ganito po ang mga nangyari. Huwag tayo po mahiya na magsabi ng katotohanan. Remember, mga kapatid, that God is not just trying to keep you alive. God wants us to prepare. Gusto ng Diyos na i-prepare tayo sa mga gawaing nautos niya at bandang huli, gagamitin po ang bawat isa po sa atin. God prepares each and every one of us and He uses us sa sunod na mga araw. He wants you to prepare to live in service and devotion to Him. Ang tanong, how would you describe your purpose in life? Paano mo isalarawan ang iyong layunin sa buhay mo? Mahirap bang sagutin? Sa akin, simple lang. Be a person of constant prayer. Or talk to God. Welcome Him. Welcome Him into your thoughts and minds. And share yourself with Him, your concern, your feelings. Diba? Huwag tayong matakot, mga kapatid, na ilahat. Pangalawa, be a person who walks with God. Put what you
put what you learn into action. That I call this two real service for God. Una po ay maging, sabi nga sa Thessalonians, pray without ceasing. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Just only this week na I practice praying na nakaluhod. At yesterday, she called me up and then, bro, thank you for your prayer and God answers. Hindi ko sinasabi na kayo luluhod din pag manalangin. I used that. I used to, nung ako ay sakristan pa, may kalyo na nga yung tuhod ko eh. But yesterday or last night, ang sakit. Ang taga, pero doesn't matter. I tried. How would you describe your purpose in life? Karagdagan, we should have a clear purpose and keep evaluating it on the light of God's will. Maging honest po tayo and live above reproofs. Mamuhay tayo na higit sa tayo yan. To be devoted to Christ's teachings never best. Kung tayo ay devoted sa paglilingkod sa Diyos, sa paglalahat ng kanyang salita, isa lang ang gagawin po natin. And never twist message on our own needs. Huwag natin gagawin yan. It is not enough to be educated, and you must have a self-control spiritually and morally. Be faith, lalo na po sa ating character, Christian character. And in order to fulfill your life's purpose, you need na kailangan stay firm. You need to you have staying power. And don't let your Christian distinctness becomes blurred. Ulitin ko, be relentless in your prayers. Sa panalangin naman, huwag niyong sabihin kay God, Lord, magbigay ka ng signs. Lord, huwag po. Don't try to manipulate God by asking for signs. Alam po ni God kung ano ang nasa loobin po natin. Bago natin bigkasin ang mga sasabihin po natin, alam na ni God kung ano ang sa loobin po natin. Panghuling pangungusap, no matter how far you wander sa ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa. God's promises is a phrase, nandiyan lang siya. Only if you will have to turn to Him. At pag tayo, umanga ko dun kay Nehemiah dahil dun sa huling talata, huling chapter 13 verse 31, sabi niya,
And this give na tawag pansin, para intriga. Kasi sabi na, God, remember me with your favor. Remember me with favor. Dapat lang naman talaga. Tayo po na manggagawang walang anumang kahiya, yun din po ang ating sasabihin sa Panginoon. Nakaawaan po natin. Sa bantalata, have mercy on us. Have mercy on me, O Lord. I am a great sinner. Liwanag po na ang mga bagay na ito ay isang pampasigla, kumbaga. Ulitin ko. What is that? What is that? Sa patalastas kasi yung pronunciation, parang ako parang dyan. What is that? Hindi lumabas nga yung buto ng isda. Pero ang tanong, what is that to do Christ's work? We need to be faithful, mga kapatid. And we need, bago man ang lahat, we need to be enthusiastic. And maging unselfish po tayo. And discipline yourself. Masaan ba? Thank you.